Magandang umaga po, brothers and sisters. So para po mapagsimula po tayo ng ating pag-aaral, samahan niyo po ko na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin na patuloy nagmamahal, nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin ay nagkaroon po kami ng pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian at makakasama po kayo ng pangwalang hanggan. Ang kaligtasan na ito ay hindi po namin nakuha dahil sa aming sariling katwiran, sariling gawa, o kahit na yung sarili na aming mga karunungan. Ngunit dahil sa biyaya ng Panginoon, tinulungan kami ng Espiritu Santo upang maunawaan ang Ebanghelyo at nagkaroon ng tamang pananampalataya sa pamamagitan po ng mahabaging mga kamay ng Diyos. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat. Sa oras din po na ito ay pinagkalooban niyo po kami ng magandang pagkakataon para pag-aralan ng inyong salita. Kaya labis-labis din po kami nagpapasalamat. Dahil po sa inyong banal na salita, patuloy po kami nakakatanggap ng kalakasan spiritually at ganoon din kalakasan para sa pagpapatuloy ng aming Christian life. Aming Ama, alam po namin na hanggang ngayon ay patuloy pa rin kaming nangihina, patuloy pa rin po kaming nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok at mga pagdurusa. Pero dahil po sa inyong banal na salita, muli nakakatanggap kami ng biyaya at kalakasan sa aming mga puso. Kaya sa oras po na ito, sa aming pag-aaralan, patuloy po kaming humingi ng tulong upang sa pamamagitan po ng mga salita na aming pag-aaralan ngayon ay makatanggap po kami ng biyaya at kalakasan ng higit pa para sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito. Aming Ama, nakikita po namin na lahat ng mga tanda ng katapusan ng panahon ay nangyayari na sa panahon po namin ngayon at sinasabi nito na malapit na po kayong dumating. Kaya sa natitira po namin buhay dito sa mundo, pakiusap, tulungan po ninyo kanawa kami upang maging instrumento para sa Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Pakiusap, gawin niyo po kami na mahalagang mga brothers and sisters para sa pangaral ng Ebanghelyo at tulungan kami upang kami ay lumago para sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa sa paligid din po namin. Kayong oras sa aming Ama, sa iyo lamang po kami ihasa at magtitiwala. Dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Dinadalangin po namin na ingatan nyo rin po sila at gabayan upang makapaganda po sila sa kanilang puso na pakikinig ng iyong salita. At ganoon din sa mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito, kung nasa man pa sila naroroon at anuman po yung kanilang ginagawa, patuloy nyo po silang ingatan, patuloy nyo po silang gabayan bilang mga anak ng Diyos upang hindi po matangay ng sanlibutan at hindi po mabaling yung kanilang puso sa mga walang kabuluhang bagay. Muli, maraming salamat po sa lahat ng biyaya at patuloy na pag-iingat nyo po sa bawat isa sa amin. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Roma o mga taga-Roma chapter 10. Sa New Testament po, pagkatapos po ng mga gawa, Roma, pakalat ng mga taga-Roma chapter 10, babasahin po natin yung verse 12 hanggang verse 15. Mga taga-Roma, chapter 10, verse 12 hanggang 15. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay kapag nakita na po. Okay. Kung nakita na, basahin po natin ng sabay-sabay mula po verse 12 hanggang 15, 3, 2, 1. Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Grego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat, at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng tumawag sa Panginoon ng Panginoon ay maliligtas, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig at kung paano mangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. So, magandang umaga po muli mga brothers and sisters. Kamusta po kayo? So, medyo papalapit na yung summer season at ilang tulog na lang, magma-March na. Pero sa panahon parang hindi painit ng painit eh. Parang malamig pa rin. Meron pa rin mga
ah, malalamig na hangin na ngayon ay experience natin. Kaya dahil doon minsan nagkakasakit, nagkakasipon. Kaya yung ating katawan minsan nanghihina dahil sa pabago-bago ng ating klima. Pero ganun pa man, dahil sa biyaya ng Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon ngayon para makapakinig ng kanyang salita. So yung aklat ng mga taga-Roma ay isang magandang aklat para sa mga hindi pa ligtas at ganun din sa mga ligtas. Dahil dito po sa aklat ng Roma ay in general, tinuturo ng Biblia dito po sa aklat na ito kung yung paano magkaroon ng tamang pananampalataya, paano magkaroon ng tunay na kaligtasan, at paano magagawa yung tungkulin bilang anak ng Diyos. So gaya po ng pinag-aralan natin dito, para sa lahat, inopen ng Diyos yung pintuan ng langit. Pero hindi lahat makakapasok doon, gaya nating nalalaman sa Mateo chapter 7. Yes, pinapahintulutan ng Diyos kung sino man yung magkakaroon ng tunay na pananampalataya sa dugo ni Jesus, meron silang karapatan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero yun nga, may iba mga tao patuloy pa rin nagsisikap na gawin or tuparin yung sarili nilang katwiran na sa tingin nila ay sa pamamagitan nun ay makakapasok sila sa langit. Pero nalalaman po natin na kung hindi nila mapapakinggan yung tamang ebanghelyo, kung hindi sila magkakaroon ng tamang pananampalataya, hindi po ubra yung sariling sikap. Kaya nga sa panahon natin ngayon, maraming mga tao na masyadong nagpapakabala sa ibang bagay. Ganon din, masyadong dumadami yung mga tao na nagsasabing Kristiyano, pero hindi alam kung ano yung tunay na kaligtasan, hindi alam kung ano yung tunay na buhay na walang hanggan. Pero mabuti na lang at tayo ay nailigtas mula sa ganong klaseng sistema na nagiging pakana ni Satan para lituhin, guluhin, at iligaw yung mga tao sa paligid po natin. Dahil ito'y sa biyaya ng Diyos. Nais ng Diyos na lahat ng tao maligtas, wala siyang pinili. Kaya nga, nauna tayo dun sa mga nais iligtas ng Diyos at to follow yung mga tao sa paligid natin para sila rin ay maligtas. Sabi nga dito, verse 12, sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat, at siya ay mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Kaya nga, sa pamamagitan ng words of God, may kilala natin yung nag-iisang Diyos sa tunay at si Jesucristo na Kanyang sinugo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga tao, hindi nila inaalam kung sino ba si Jesus, sino ba talaga yung Diyos. Alam lang nila, marunong silang tumawag sa Diyos. Tama po ba? Yan po yung nangyari sa panahon po natin ngayon. Alam nila yung pangalan ng Diyos, alam nila yung pangalan ni Jesus, pero hindi nila lubos kilala kung sino si Jesus at kung sino yung Diyos. Kasi nga, ayaw nila pag-aralan yung Biblia. Naintindihan po. Kaya sa panahon po natin ngayon, mas sumihirap at nagiging challenging yung pag-evangelize. Kasi pati yung mga puso ng mga tao, tumigas. Pati yung puso nila, ayaw pakinggan kung ano yung katotohanan. Kaya nga, in experience, tayo po, brothers and sisters, dito po sa church, patuloy na nagcha-challenge para sa pag-evangelize. At alam natin na ito hindi madaling bagay. Maraming kailangan gawin, maraming kailangan ihanda, maraming kailangan isakripisyo, at maraming kailangan isaalang-alang para sa pag-evangelize. Kaya mas lalo nagiging mahirap yung evangelism sa panahon natin ngayon. Kasi una, siyempre si Satan, mas titindi rin yung paraan na ginagamit niya o gagawin niya para mas lalong tumigas yung puso ng mga tao, para mas lalo silang maligaw, para hindi nila mapakinggan yung kung ano yung kaligtasan. Kasi siyempre, si Satan, ito yung tungkulin niya, ito yung mission niya. Kung yung Diyos may pagnanais na lahat ng tao maligtas, si Satan, anong mission? Na nagnanais na lahat ng tao hindi maligtas. Tama po ba? Kaya patuloy siyang kumikilos, patuloy siyang gumagawa para iligaw, ilito yung mga tao sa paligid po natin na mga hindi ligtas. Pero hindi lang naman si Satan kumikilos sa mga hindi ligtas. At pati rin sa mga ligtas, kumikilos siya. Paano? Paano siya kumikilos sa atin? Distraction, yung panunukso, mga pambibitag, na ginagawa niya para sa atin, para tayo manghina, bumagsak, lumubog, at wala ng lakas para sa pag-evangelize. Kaya kailangan natin magbantay. Kaya nasabi sa Biblia, si Satan, palagi siya nagbabantay, palagi siya naghahanap kung sino yung pwede niyang lapain.
Diba, minsan napakakapanood tayo ng mga documentary tungkol sa wildlife, tungkol dun sa kung paano nag-hunt yung mga predator at paano sila nakakahuli ng prey. Yung mga predator, tinatansya nila kung sino yung may hina dun sa prey. Halimbawa, yung mga water buffalo. Hindi pinupuntirya ng mga leon or mga tiger yung mga malalaki at malalakas na water buffalo. Sino yung pinupuntirya nila? Yung mga may hina, yung mga bata pa. Tama po ba? Yun yung tinatarget nila, hindi sila pwedeng lusubin ng basta-basta lang yung mga malalaki. Tama po ba? Kaya nga si Satan, yes, patuloy siyang kumikilos sa loob ng church, patuloy siyang kumikilos sa bawat brothers and sisters at palagi siya nagmamasid. Sino ba yung mahina? Sino ba yung kulang sa words of God? Sino ba yung kulang sa prayer? Sino ba yung kulang sa fellowship? Sino ba yung kulang sa mga gawain tungkol sa church? Palagi siya nagbabantay. Naintindihan po. Kung paano yung Diyos ay hanggang ngayon gumagawa, kumikilos, si Satan hanggang ngayon kumikilos at gumagawa din. Naintindihan po. Dahil doon, mas nagiging challenging yung ating evangelism. Pero kahit na ganun pa man, alam natin na masigit na makapangyarihan yung Diyos. Kaya niya tayong tulungan sa ilalim ng mga kahirapan, kaya niya tayong gabayan para sa evangelism. Kaya na sinabi niya sa Matthew chapter 28 verse 18 hanggang 20. Sabi niya, umayo kayo sa lahat ng mga tao sa sanlibutan hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pero hindi lang yun, hindi lang niya tayo pinalis. Anong sabi sa verse 20? Ano mo sabi niya? Makakasama mo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Naintindihan po. Kaya kung kasama natin yung Diyos, merong himala na mangyayari. Dahil nga, siya ay Diyos, nakasama natin. Ang isang pangalan niya ay Emmanuel, na yung Diyos ay nasa atin. Siya ay kikilos at gagawa at magbibigay sa atin ng kapangyarihan na kailangan natin para sa evangelism. Naintindihan po. Kaya, alam ko po mahirap. Alam ko po hindi madali yung pag-evangelize. Pero kahit na ganun pa man, kailangan natin lubos na umasa, magtiwala sa Diyos para sa gawain po na ito. Ito po yung tungkulin ng church. Naintindihan po. Kung ako binigyan ng Diyos ng ministry para sa evangelism, at ito kailangan kong gawin. Pero alam ng Diyos na hindi ko kaya mag-isa. Kaya nilagay niya ko dito. Naintindihan po. Hindi po nagkataon yung pagtitipon natin na ganito. Hindi po nagkataon na dahil tayo ay naligtas na, tapos makakapasok sa langit, tapos inayaan nila ng Diyos. Hindi na siya nagbigay ng iba pang plano para sa atin. Pero dahil nga yung Diyos ay nagplano para sa ikabubuti natin, nandito yung church. Naintindihan po. Ngayon, anong tungkulin ng church? Gaya po ng sabi sa verse 15, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Kanino pong mga paa po ito? Paa ba ng mga hindi ligtas? Sino yung isusugo ng Diyos para ipangaral yung ebanghelyo? Sino po sila? Sila? Hindi po ba kayo kasali? Kung kasali po kayo para sa harapan ng Diyos, yung ating mga paa, inihahanda niya para idalhin yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Naintindihan po. Ito yung tungkulin natin. Meron pong isang gustong i-share din po sa inyo sa verse 13. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yung una ko nabasa, sabi ko, okay lang pala. Kahit na tawagin yung Diyos, maliligtas na ako. Pero hindi po ito literal na tumatawag ka sa Diyos, ibig sabihin, ligtas ka na? Hindi. Sino ba yung tunay na makakatawag sa Diyos? Sino po? Unang-una yung nakakakilala sa Kanya. Tama po ba? Yung merong relasyon sa Kanya. Tama po ba? Kaya kung sino man yung merong tamang relasyon, tamang pagkaunawa, tamang pagkakilala sa Diyos at may tamang pananampalataya, sila yung maliligtas. Bakit? Sabi dito sa mga kasunod na verse, paano sila tatawag kung walang mag-share? Paano sila tatawag kung hindi nila makikilala yung tunay na Diyos? Kaya nga, meron tayong tungkulin. Tayo isinugo upang mangaral ng magandang balita sa mga tao sa paligid natin. Para sila makakilala sa Diyos at para sila rin ay makatawag at sila rin ay maligtas. Naintindihan po. So, hindi po ito literal na kung sino mang tumatawag sa pangalan ng Diyos, ay maliligtas na kaagad. Hindi.
Kailangan nilang mapakinggan, kailangan nilang malaman kung ano yung nakalagay sa Biblia. Pero, paano nila magagawa yun? Sila walang mind. Paano nila mapapakinggan yung ebanghelyo na kailangan nila? Kung sila walang mind. Dito ngayon papasok yung tungkulin ng church. Tutulungan natin sila para makalapit sa ebanghelyo. Dahil sabi dito sa verse 14, paano silang mananampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makakapakinig kung walang pangangaral? Naintindihan po. Kaya ito po yung tungkulin ng bawat isa sa atin. Yes, meron akong tungkulin. Pero hindi ko kaya mag-isa. Nandito yung brothers and sisters, nandito po yung Santa Rosa Church, nandito yung Philippine Life Word Mission, nandito yung Life Word Mission para gawin itong tungkulin po na ito hanggang sa dumating si Yesu Cristo. Naintindihan po. Ngayon, specifically, sino yung hinahanap ng Diyos? Yung mga naligtas na kumilos para sa gawain ng evangelism. Naintindihan po. Napakaganda nga ng patotoo na nilagay dito ni Apostol Pablo para sa kanya. Anong ganda na mga paana na magdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. So, meron lang isang specific na paa or Kristiyano na magiging kalugod-lugod sa Diyos. Sino po siya? Yung mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Yes, bawat isa sa atin. Merong kakayahan, binigyan ng Espiritu Santo, merong kalakasan, merong resources na kailangan natin. Pero kung hindi natin gagawin yung pinakatungkulin natin o pinakalayunin ng ating Christian life, yung ating mga paa, magmumukha bang maganda? Ano po sa palagay ninyo? Mukhang maganda o hindi maganda? Yung magandang paa, meron siyang description. Sila na nagdadala ng mabubuti, balita ng mabubuting bagay. Naintindihan po. Kaya sabi sa Biblia, bilang mabuting kawal, magsikap ka sa kapanahunan, sa hindi kapanahunan, ipangaral mo yung ebanghelyo. Pero, bakit tinawag na mabuting kawal? Kasi meron ding masamang kawal. Sino yung masamang kawal? Yung hindi ginagawa yung tungkulin niya. Tama po ba? Gaya ng sabi sa Mateo, sa 4 Gospel, merong alipin na mabuti, masipag, meron ding alipin na tamad at masama. Ngayon, ano po sa dalawa yung gusto po ninyo? Yung magandang paa na nagdadala ng magandang balita o yung paa na dinadala yung kanyang sarili at nagbibit-bit ng mga bagay na hindi naman mabuti, hindi naman maganda. Kayo po bahala doon. Pero, sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, yung mga paa na nagdadala ng mabubuting balita, ng mabubuting bagay, sila yung maganda sa paningin ng Diyos. Naintindihan po. Kaya, meron tayong tungkulin para gampanan or gawin yung evangelism sa panahon po natin ngayon. Sa katapusan ng panahon na ito, sa halip na si Jesus yung gumawa, sa halip na yung Diyos, siya yung pumunta dito sa sanlibutan, binigyan niya tayo ng privilege na tayo mismo, kahit na may hina, kahit na mga hamak, kahit na mukhang walang kwenta dito sa mundong ito, binigyan niya ng privilege. Ano po yung ibinigay niyang privilege? Magdala ng mabubuting bagay, mabubuting balita para ipangaral sa para sa mga tao sa paligid po natin. Naintindihan po. Napaka-precious ng tungkulin na ibinigay ng Diyos para sa atin. Kaya nga maraming mga nakalagay sa Biblia na kung gagawin mo yung bagay na ito, ipapangaral yung magandang balita, sabi dito, magiging kalugod-lugod ka sa Diyos. At nagre-ready yung Diyos ng gantimpala para sa iyo. Naintindihan po. Ngayon, ano ba yung dapat nating gawin para sa pag-evangelize? Bakit ba natin kailangan mag-evangelize? At ano yung resulta para sa atin kung tayo ay gagawa ng evangelism sa panahon po natin ngayon? Meron po tayong ilang mga i-consider na bagay. So, unahin natin, bakit ba natin kailangan mag-evangelize? Dahil sinabi ko, o sinabi ni Pastor Henry, o dahil sinabi ni Pastor Park, bakit po? Bakit po natin ginagawa yung evangelism? Yes, para sa mga taong hindi ligtas, para sa mga ligaw na kaluluwa, pero higit sa lahat,
Yung pag-evangelize ay isang paraan para makapagbigay lugod sa Diyos. Bilang Diyos na lumikha sa atin, bilang Diyos na nagligtas sa atin, gusto natin gawin yung mga bagay na makapagbibigay ng kalugod sa Kanya. Ano po yun? Isa, yung pag-evangelize. Tignan po natin, Lucas chapter 15. Lucas chapter 15, verse 7. Lucas chapter 15, verse 7. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay. Wala ng papel na tumutunog. Nakita na. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. So, familiar sa atin itong verse po na ito, di ba? Iniwan niya yung 99 para sa'yo. Iniwan niya yung lahat ng mga naunang naligtas para sa'yo. Naintindihan po. Kaya minsan, di ba, napapakinggan natin sa mga Bible seminar. Kahit na isa ka lang dito sa mundong ito, mamamatay pa rin si Jesus para sa'yo. Naintindihan po. Wala siyang pakialam dun sa mga naligtas na o tapos na yung kaligtasan. Handa niyang iwan yun para lang balikan ka. Naintindihan po. Tandaan po natin kung gaano tayo kapresyo sa harapan ng Diyos. At sabi nga dito, kung isa lang, kahit na isa lang, ay merong higit na kagalakan sa langit. Imagine po ninyo yung buong mundo kapag nag-New Year. Ano pong atmosphere kapag may New Year? Malungkot ba? Lahat masaya. Kahit nga dun sa mga, sabihin natin, siguro yung mga merong masasamang puso o mga terorista, siguro nag-celebrate din sila. Tama po ba? Masaya sila. Lahat ng tao ay merong spirit of New Year. So, may spirit ng kagalakan dahil nga bagong taon. Imagine po ninyo yung saya na yun. Na lahat ng mga tao sa mundo ay sineselebrate yung New Year, what more pa kaya yung langit na nagsiselebrate kapag isang kaluluwa yung nakabalik sa Diyos. Tama po ba? Sabi nga dito, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi kaysa sa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Mayroong lubos na kaluguran or lubos na kasiyahan dun sa langit. Siyempre dahil merong isang naligtas, merong lugod o may kasiyahan para sa Diyos at para sa hukbo ng langit. Naintindihan po. Kaya nga, yung isang bagay na isang makapagbibigay lugod sa Diyos, ito po yung makapag-evangelize. Naintindihan po. What more pa kaya kung marami tayong mapapabalik dun sa kaharian ng Diyos? Dito, higit nakagalakan na. Isa pa lang. Imaginin po ninyo, 2. Alam niyo po yung ibig sabihin na unimaginable? Yung hindi na natin kayang isipin kung gaano kasaya. Kasi nga limitado lang yung isip natin. Magiging unimaginable yung kasiyahan dun sa langit kapag nakadalawa na. Makatatlo. Lampas na sa understanding natin ng kagalakan yun. Tama po ba? Kasi nga, mayroong isang kaluluwa na nakabalik, na nagsisi sa kanyang mga kasalanan at bumalik sa kandungan ng Diyos. Kaya nga, yung pag-evangelize ay isang paraan para makapagbigay lugod sa Diyos. At ito yung gagawin natin hanggang sa dumating yung Diyos, hanggang sa dumating yung Panginoong Jesucristo. Naintindihan? Actually, hindi naman purpose ng Diyos na likain yung mga tao tapos dalhin sa impyerno. Nilikha tayo ng Diyos at nakaplano siya. Nagplano siya na maging tayo yung mga tao na magmamana ng kanyang kaharian, makakasama niya dun sa pangwalang hanggan at magiging kaparehan niya. Yun yung plano ng Diyos, yung initial na plano ng Diyos para sa lahat ng tao. Pero ano nangyari? Nasira dahil sa kasalanan. Napahiwalay dahil sa kasalanan. Naintindihan po. Pero ganun pa man, hindi sumuko yung Diyos.
Hindi siya, okay, nahiwala yung mga tao. Gawa na lang ako ng mga bagong tao. Lipulin ko na lang sila, tapos create na lang ulit ako. Hindi. Gumawa siya ng paraan na tayo, na kanyang mga nilikha, ay magkaroon ng pag-asa na makapasok sa langit. Yun si Jesus. Walang ibang paraan na nakalagay sa Biblia o kung ano mang karunungan ng sanlibutan na mapagbibigay ng access dun sa langit maliban kay Jesus Christ. Tama po ba? Sabi sa Biblia, ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Sino mang hindi makakalapit sa Ama o makakapunta sa Ama maliban sa akin. Naintindihan po. Kaya nga, tanging si Jesus, sa panahon natin ngayon, ito yung kailangan nating ipakilala sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Paano natin may papakilala si Jesus? Sa pamamagitan ng Biblia. Naintindihan po. Kaya nga nandiyan yung Bible seminar, nandiyan yung recorded Bible seminar, nandiyan yung counseling. Yun yung ginagampanan natin, yung ginagawa natin para maipakilala sa mga tao si Jesucristo. Para kapag sila'y naligtas, magkaroon ng napakalaking kagalakan dun sa langit. Naintindihan po. Kaya nga, tingnan po natin ito. Ezekiel chapter 34. Ezekiel chapter 34, verse 12. Ezekiel chapter 34, verse 12. Bumibilis na sa paghahanap ng Bible. Good job, brothers and sisters. Pero anyway, ano pong sabi dito? Ezekiel chapter 34 verse 12. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paanong hinahanap ng pastol ang kanyang kawan kapag ilan sa kanyang mga tupa ay nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa araw na maulap at makapal na kadiliman. Kaya yung Diyos may pagnanais siya na iligtas lahat ng mga tao. At kapag sila'y nahanap na ng Diyos, merong higit na kagalakan dun sa langit at talaga merong heavenly party na mangyayari dun sa langit kapag merong isang kaluluwa na nakabalik sa Diyos. Kung gagawin natin ito, nakasama yung Diyos, ito yung makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Naintindihan po. Kaya nga, hahanapin ko ang aking tupa, ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa araw na maulap at makapal na kadiliman. Ngayon sa panahon po natin ngayon, di ba? Patindi ng patindi yung kadiliman. Kahit sabihin na natin maraming naiimbento na mga solar lights or mga ilaw. Pero sa paningin ng Diyos, itong mundo na ito ay punong-puno ng kadiliman. Ngayon, sino yung mga ilaw ng sanlibutan? Sino po? Hindi po electric ilaw na tinutukoy ko Sino po sila? Sino po yung mga ilaw? Mateo chapter 5, kayo ang ilaw, asin ng sanlibutan. Naintindihan po. Sa pamamagitan natin na kahit na itong mundo na ito ay sobrang dilim na, pero kapag merong naliligtas, yung bombilya, nagoon. Tama po ba? Ngayon, kapag mas marami nang naligtas at makita ng mga ligaw na kaluluwa, si Jesucristo, babalik na si Jesucristo dito. Naintindihan po. Tandaan po natin, dito po sa lugar ng Santa Rosa, ito po ang ating church at kung saan man kayo naroroon, kayo po yung ilaw ng sanlibutan. Naintindihan po. Kaya maaaring yung iba, hindi nila nakikita literal yung ating ilaw, pero sa pamamagitan ng ating pamumuhay, makikita nila yung ilaw. Naintindihan po. Kaya kailangan natin masigit na magliwanag, masigit na i-improve yung ating Christian life para matulungan sila makabalik sa Diyos. Naintindihan po. Tayo yung unang ginawang ilaw. Ngayon, anong gusto ng Diyos? Tayo lang ba yung maging ilaw? Hindi, sila rin. Hahanapin din sila ng Diyos. Paano sila mahanap? Kailangan tayo yung isugo ng Diyos para puntahan sila. Naintindihan po. Alam niyo po yung lighthouse. So si Brother Francis, may brother po tayo na familiar dun sa lighthouse. Yung lighthouse, limitado lang yung kanyang range ng ilaw. Tama po ba? Tama, brother? Tapos, siya ba? Dahil limitado lang yung range niya, nasan siya? Sa isang lugar lang, sa pag-alagala ba siya o nasa isang lugar lang? Isang lugar lang siya.
Tapos yung range ng ilaw niya, paikot-ikot lang. Tama po ba? Pero, wag tayong maging lighthouse lang. Paikot-ikot lang dito, tapos nakatayo ka lang sa isang spot. Ano yung dapat tayo na maging ilaw? Alam niyo po yung sulo? Yung torch. Mali ba? Sulo ba? Sulo ba tawag doon? O, sulo. O, torch. Maging tayo yung sulo na nagdadala ng mabuting balita sa mga ligaw ng kaluluwa. Huwag tayong maging lighthouse. Na kapag may dumating, ay, may barko doon, oh. Tapos pag wala, kayahi lang. Tayo po yung dapat na magdala sa kanila sa ilaw na si Yesu Cristo. Dahil tayo yung unang nakatanggap ng ilaw, nasa atin si Yesu Cristo, nasa atin yung Espiritu Santo, tayo po yung dapat pumunta sa kanila. Naintindihan po. Kaya nga sabi dito, kung paanong daw yung Diyos, bilang pastol, hinahanap niya yung kanyang mga kawan na nawala, tayo rin, dapat natin hanapin yung mga tupa na naisiligtas ng Diyos. Naintindihan po. Huwag tayo makontento na, okay na ako, tapos na ako, bahala na kayo. Hanggang ngayon, ito po yung dinanais ng Diyos. Hanapin yung mga tupa na naligaw. Naintindihan po. Kaya gumagawa siya ng paraan. Kaya pansin po ninyo, sa panahon ngayon, sa ating mga churches, patuloy na nadadagdagan yung ating mga churches. Tama po ba? Bakit? Dahil ba gusto lang ng ating senior pastor na maglagay ng church dun sa lugar na yon? Hindi. May mga brothers and sisters na nagnanais na dalhin yung ilaw na nasa kanila dun sa mga iba't iba nilang family members sa iba't ibang mga panig ng Pilipinas. Naintindihan po. Kasi nga, hindi tayo lighthouse. Tayo yung torch. Naintindihan po. Tayo po yung dapat na nagdadala sa kanila ng ilaw para makapakinig, makita nila at maunawaan, makilala nila kung sino si Yesu Cristo. Naintindihan po. Ito po yung ating tungkulin na kailangan nating gampanan kahit na dito sa makapal at madilim na mundong ito. Ngayon, bilang ilaw, ano po yung kailangan nating gampanan para madala natin yung mga maturo na mapuntahan natin yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Sabi sa Biblia na itong salita, itong words of God, ito po yung isa sa mga ilaw na pwede natin gamitin para maidala sa kanila yung mensahe ng Ebanghelyo. Sabi nga sa Kawikaan, di ba? Ang aral ay ilaw. Ang kautosan niya ay tanglaw. Tayo po ay binigyan ng isa pang tool para sa ating Christian life, para tayo ay mas higit na magliwanag ito sa sanlibutan ito. Naintindihan po. Binigyan din tayo ng Diyos ng karapatan na manalangin sa Kanya para humingi, makatanggap ng kalakasan para sa ating Christian life. At nandito rin yung brothers and sisters na nagsasama-sama para mas maging malakas, mas maging maliwanag yung ilaw para sa maging effective yung ating evangelism. Naintindihan po. Kaya yung Diyos patuloy siyang gumagawa ng paraan para yung mga tao sa paligid natin, yung mga tao na naghihintay ng kaligtasan, makarating sila sa kaligtasan sa pamamagitan po ng church, sa pamamagitan ng mga brothers and sisters. Naintindihan po. Yung Diyos, ayaw niya na mapahamak yung iba. Huwag niyo pong isipin na yung Diyos, Diyos na bahala dun sa mga, sa mga kriminal or dun sa talagang ayaw makinig ng salita ng Diyos o kaya ebanghelyo. Huwag po tayong magkaroon ng puso na ganun, na bahala na lang sila. Hindi. Yung Diyos, wala siyang kasiyahan sa kapahamakan o kamatayan ng mga tao. Naintindihan mo? Tingnan natin. Ezekiel chapter 33. Atras po tayo. Basahin po natin sa verse 11. Ezekiel chapter 33 verse 11. Basahin natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabihin mo sa kanila, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? Para sa Diyos, mahalaga yung bayang Israel, kasi nga sila yung bayang pinili. Pero sa Israel lang ba ibinigay ng Diyos yung kaligtasan? Hindi lang naman, di ba? Pati na rin sa atin. Pumaling yung ebanghelyo sa atin at tayo rin ay naligtas. Kaya nga sabi niya dito, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay.
Kaya, yung mga tao, hanggang ngayon, naghihintay sila ng tulong natin para sa evangelism. Huwag tayong maging kagaya lang ng mga tao na nagiging makasarili. Na okay na ako, naligtas na ako. Yung iba, bahala sila. Sinabi ko na sa kanila, ayaw pa rin nila. Ano po ba yung unang impression ng mga tao sa Ebanghelyo? Kagad ba nilang tinatanggap? Bibihira yung mga tao na nakakaunawa ng isang beses pa lang sa Bible seminar. Tama po ba? Ngayon, kapag inakay natin sila at hindi sila naligtas, tapos pinagmatigas nila yung puso nila, anong gagawin natin? Hayaan na lang. Di po. Dapat tayo maging mas persistent, mas maging masigasig, mas lalong ipag-pray at mas lalong magtulong-tulong para sa kaligtasan ng kahit na isang kaluluwa. Naintindihan po? Nais ng Diyos na lahat ng mga tao ay maligtas. Ito rin po yung dapat na magkaroon sa ating puso. Huwag tayo makontento na, nandiyan naman yung family ko, nandiyan naman yung kamag-anak ko, nandiyan naman yung mga kakilala ko. Yung mga malalayo, next time na lang siguro, busy ako Huwag. Naintindihan po. Bigyan po kayo ng halimbawa. Tingnan po natin sa Ikalawang Hari, chapter 13. Ikalawang Hari, chapter 13, verse 15 hanggang 19. Ito po si Haring Jehoahaz ng Israel. Ikalawang Hari, chapter 13, verse 15 hanggang 19. Basahin na natin verse 14 para magkaroon tayo ng konting idea. Ikalawang Hari, chapter 13, verse 14 hanggang 19. Basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang si Eliseo ay nagkasakit ng karamdaman na kanyang ikinamatay, si Joas na hari ng Israel ay pumunta sa kanya at umiyak sa harapan niya. Ama ko, ang mga karwahe ng Israel at ang kanyang mga kabayo. Sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at mga palaso. At siya'y kumuha ng pana at mga palaso. At sinabi niya sa hari ng Israel, ilagay mo sa pana. At inilagay niya ang kanyang kamay, isoyo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan. At binuksan niya ito. Na magkagayoy sinabi ni Eliseo, panain mo. At siya'y pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek hanggang sa sila'y iyong malipol. Sila'y nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso, at kinuha niya ang mga iyon. At sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa. At siya'y pumana ng 3 ulit at tumigil. Ang tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit. Nang sa gayon, sakmo masana ang Syria hanggang sa iyong malipol. Ngunit, ngayon papanahin mo ang Syria ng 3 ulit lamang. So, si Haring Joas o si Jehoahaz ng Israel ay merong nakaabang na digmaan para sa Syria. Pero dahil nga alam niya na kulang siya sa kakayahan, kulang siya sa wisdom para talunin sila, humingi siya ng tulong doon kay Eliseo, doon sa tao ng Diyos. At humingi siya ng propesiya kung paano ba nila matatalo yung hukbo ng mga taga-Syria. Ngayon, ano pong instruction para kay Joas o Jehoahaz? Pumana sa lupa. Itutok niya yung pana dun sa silangan, dun sa mga taga-Syria, sa Afek. Kapag nagawa niya yun, malulupig o lubos na malulupig yung mga taga-Syria. Pero bakit dito, sa verse 19, yung tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit. Nang sa gayon ay mapabagsak mo sana ang Syria hanggang sa iyong malipol. So bakit siya nagalit? Nakapana naman ng 3, di ba? Pero bakit siya nagalit? Bakit?
Meron pong lesson sa kwento po na ito. Kung gusto niyang matalo ng lubos yung hukbo ng Assyria, sana masigit siyang pumana. Higit sa 3, 5, 6 o higit pa. Bakit 3 lang? Kasi hanggang doon lang sa point na yun, yung paniniwala niya na matatalo niya, yung Syria. Siguro sapat na to. Kinulon siya sa pananampalataya sa Diyos. Sa Diyos na makapagbibigay sa kanya ng tagumpay. Kaya nga nasabi dito sa verse 17, di ba? Ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon. Kung pinana niya ng mas marami yung pana na yon, mas malaki yung pagtatagumpay na mangyayari sa pakikipaglaban niya sa Syria. Tama po ba? Pero dahil nga 3 beses lang niya ginawa, hindi lubos na nawasak yung Syria noong time po na yon. Ganon din sa evangelism. Hindi pwedeng nakaisang Bible seminar, siguro tingin ko naligtas na siya. Naintindihan naman niya yung kung ano yung kaligtasan. Sabi niya, yung kaligtasan daw sa dugo. Tingin ko okay na. Kapag ganun po, anong next step? Kailangan natin silang i-observe. Totoo ba na mayroong buhay sa kanila? Kung meron, tulungan natin sila para lumago. Pero kung wala, patuloy nating tulungan sila para sa pakikinig ng Bible seminar. Naintindihan po. Meron po mga ganitong brothers and sisters na nakasama ko na marami daw silang nakapakinig ng Bible seminar. Marami silang in-invite. Marami silang kung sino-sino yung mga pinuntahan nila noon bago para sa evangelism. Sabi nila, tingin ko evangelist na ligtas na yun eh. Pero kailanman hindi nagpakita sa church. Pwede ba nating sabihin na ligtas yun? Tandaan natin, kung tunay na ligtas yung mga tao, mayroong pagkilos. Tama po ba? Magkaiba yung tulog at isang tao na patay. Kahit pareho silang nakahiga, yung buhay pwede mong gisingin. Tama po ba? Pero kahit na anong gising mo sa patay, mabubuhay ba? Hindi. Same din. Kaya yung evangelism, hindi lang po nangyayari sa isang salang lang, 2, 3, hanggang sa sila ay tunay na maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila ay makapag-evangelize na rin. Tsaka pala natin pwedeng masabi o ma-observe na successful yung evangelism. Naintindihan po. Hindi pwedeng, natapos na yung 5th session, okay na. Para bang nagpapaseminar lang tayo ng makasanlibutang seminar kapag ganun. Tama ba? Ano ba yung kailangan natin magampanan? Tulungan sila na mabuhay yung espiritu nila. Tama po ba? Hindi tulungan sila na makapakinig ng Bible seminar. Maraming tao yung nakapakinig ng Bible seminar. Madali lang naman, send mo lang yung link eh. Tama ba? Pero dahil ba doon, magiging kampante na tayo o kaya magiging sapat na yung ating pag-evangelize sa kanila? Hanggat hindi sila nag-a-abide, hanggat hindi natin nakikita yung bunga sa kanila, at hanggat hindi sila lumalago, hindi sila nagsisikap na mag-evangelize sa iba, hindi natin pwedeng sabihin, successful yung evangelism namin. Kaya mga brothers and sisters na yun, ganun lang yung standard nila. Nakapakinig ng Bible seminar, recorded man o live, tingin nila ligtas na. Naintindihan po. Pero hindi po yun tama para sa atin bilang isang Kristiyano. Kagaya ni Aring Joas, 3 beses lang, pinana niya, sa tingin niya okay na. Dahil po sa kahinaan ng pananampalataya niya, 3 beses lang siya pumana. Naintindihan po. Kaya nga patuloy dapat nating palaguin yung ating pananampalataya, dapat maging matatag yung ating pananampalataya. Kasi mas marami pa mga ligaw na kaluluwa yung nangangailangan sa atin at yung mga natulungan na natin na nakapakinig ng Bible seminar, hindi naman natin masasabi na tunay na talaga silang naligtas. Tama po ba? Tanging sila lang at yung Diyos yung nakakaalam. Pero sa pamamagitan ng bunga, makikita natin sa kanila kung talagang mayroong buhay. Naintindihan po. Kaya magkaiba yung nakapakinig ng Bible seminar at yung nakaunawa, nanampalataya sa Bible seminar. Naintindihan po. Tayo rin naman minsan na i-experience, di ba? Dami-dami natin na-invite sa summer retreat. Tama po ba? Marami tayo na-invite. 1,000 na. Tama po ba? Pero ilan daw sa kanila yung mayroong tunay na buhay na walang hanggan? Di natin alam. Pero napakababa ng percentage.
Tama po ba? Ibig sabihin ba nun, okay na, kasi meron naman ang naligtas. Hindi. Binibigyan pa tayo ng higit pang pagkakataon ng Diyos para sa pag-evangelize sa taon ng 2025. Ngayon, meron po tayong summer retreat na gagawin. Pero bago yun, meron tayong Bible seminar na magsisimula bukas. Tama po ba? Kaya, kung ikaw ay nasa iyo yung pana ng pagtatagumpay ng Panginoon, huwag kang magsawa na ipana ito dun sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po natin. Hanggang sa sila ay lubusang magpasakop, lubusang tunay na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po. Kaya, yung evangelism, kailangan po natin pagsikapan, kailangan natin masigit na bigyan ng effort para sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po natin. Naintindihan po. Kaya nga, yung evangelism, ito po yung makapagbibigay lugod sa Diyos at kailangan, dapat tuloy-tuloy rin natin ito gawin. Bakit? Dahil sa pangalawa, ito po yung utos ng Diyos. Hindi po ito optional. Hindi po yung kapag gusto natin, gagawin natin, kapag ayaw natin, hindi. Yung utos, kung paano inutos sa atin na magkaroon ng buhay na walang hanggan, inutosan din tayo ng Diyos na ipangaral yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Tama po ba? Kagaya po ng in-instruct o inutos ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sa harapan ng Diyos, sa harapan ng makapangyarihang Panginoon, inaatasan kita. Ipangaral mo ang magandang balita sa kapanahunan sa di kapanahunan. Hindi po niya ini-instruct si Timoteo dahil sa pangalan ni Pablo. Sa pangalan ng Diyos, ini-instruct kita. Sa harapan niya, gagawin mo itong bagay na ito. Yun po yung in-instruct niya para kay Pastor Timothy. Pero si Pastor Timothy lang ba yung inutusan ng Diyos na ipangaral yung ebanghelyo sa mga ligaw ng kaluluwa sa kapanahunan sa di kapanahunan? Bawat isa po sa atin, ito po yung ating tungkulin. At inuutos po ito ng Diyos para sa atin. Gaya ng sinabi sa Kawikaan chapter 24 verse 11, di ba? Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Last time, nung meron tayong exchange pulpit, di ba? Na-share din po sa atin ito. Kung alam natin kung ano yung nature ng katayan, nature ng kamatayan, sigurado hindi tayo hindi tayo mapapakali na magwalang bahala, na hindi tulungan yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Nakarinig na po kayo ng bahay katayan o yung slaughterhouse? Ano po yung naririnig doon? Palakpakan? Yay! Party? Ano po yung naririnig natin doon? Iyak ng hayop. Imagine po ninyo yung iyak na yon para sa mga tao sa paligid po natin. Kung hindi mo yung naririnig, check mo yung sarili mo. Baka isa ka rin sa sumisigaw. Kasi sobrang lakas ng sigaw, hindi mo marinig. At isa pa, kaya hindi mo naririnig kasi tulog ka. Spiritually. Pero kung alam natin kung ano yung ingay, pighati at agony ng mga hayop na dinadala sa katayan, na spiritually, yung mga tao dinadala sa katayan at titisod sila sa patungo sa katayan, sigurado hindi tayo mapapakali. Naintindihan po. Tayo nga hindi makatulog kapag merong mga nag-iingay sa paligid natin na puro karaoke. What more pa kaya dun sa mga spiritual na mga tao sa paligid natin na sigaw ng sigaw. Tulungan mo ako. Malapit na ako makarating dun sa entrance ng kamatayan, ng entrance ng katayan. Tulungan mo ako. Kung yung ating spiritual na tenga, spiritual na mata, spiritual na diwa ay gising, maririnig natin yon. Naintindihan po. Tandaan po natin, ito yung ating tungkulin. Bilang isang ligtas, bilang isang ilaw, bilang isang bantay. Naintindihan po? Tignan po natin ito. Awit 82. Awit 82, verse 4.
Basahin po natin. Awit 82, verse 4, 3, 2, 1. Sagipin ninyo ang mahihina at nangangailangan. Iligtas niyo sila sa kamay ng... So, isa po itong expression na kagaya dun sa Kawikaan chapter 24, verse 11, dun sa iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Yung mga natitisod sa katayan, tulungan sila. Sabi dito, sagipin ninyo ang mahina at nangangailangan. Iligtas niyo sila sa kamay ng masama. Sino po yung, kanino pong kamay yung masama? Kay Satan. Tama po ba? Actually, yung mga tao sa paligid natin na hindi paligtas, hawak-hawak na ni Satan. Tama po ba? Kaya nga mas sigit tayo nahihirapan para i-evangelize sila kasi sobrang higpit na ng hawak ni Satan. Tama po ba? Pero, sino mas malakas? Yung kamay ng Diyos o yung kamay ni Satan? Siyempre kamay ng Diyos. Kaya nga, meron tayong matatanggap na lakas, meron tayong matatanggap na resources, meron tayong matatanggap na strength spiritually para matulungan sila na matulungan na makawala doon sa kamay ng masama o kamay ni Satan. Naintindihan? Sabi nga dito, sagipin. Nakita na po kayo ng isang taong nalulunod? Hindi po sa TV, yung totoo. Nakita niya na? Yung iba, hindi pa. Pero imagine po ninyo, isang taong nalulunod sa kalagitnaan ng karagatan at ikaw lang yung lifeguard. Ano pang gagawin mo? Lifeguard ka, di ba? Meron kang training, meron kang equipment para puntahan yung taong nalulunod. Tama po ba? Pero paano kung yung lifeguard ay nagpabaya sa kanyang tungkulin? Eh, malalim na eh. Medyo malayo na, hindi ko na siya makita, oh. Ano pang mangyayari? Sa madaling salita, patay. Tama po ba? Pero sino pumatay sa kanya? Pumatay ba sa kanya yung tubig kasi hindi niya kaya lumangoy? Namatay ba siya dahil hindi niya alam kung paano lumangoy? O namatay siya dahil sa kapabayaan ng lifeguard? Ano po sa palagay ninyo? Brother Francis, sino po yung pinakahuling aalis sa barko kapag meron po nangyari na sakuna? Paano kaya yung unang-una yung kapitan na umalis? Ano po, brother, ano pong gagawin sa kanya? Papatayin, grabe na. Kakasuhan siya, tama po ba? Okay. Parang, baka may mga brothers and sisters na gusto maging kapitan. Umurong kasi papatayin pala kapag tumakas. Hindi po, syempre, ayon po sa batas, yun po yung parusa na tatamuin niya. Kapag siya yung unang umalis dun sa ship na malapit ng lumubog. Ganun po kalaki yung responsibilidad niya. Tama po ba? Na kailangan lahat muna ng mga pasahero niya, kahit ilan pa yan, kailangan muna ng life vest or mga lifeboat, mapasakay muna sila, tapos siya yung pinakahuli. Kaya imagine po ninyo, kabaligtaran yung nangyari. Nakita niya na palubog na yung barko. Siya yung unang tumawag, bigyan mo ko ng life vest. Tapos una kong sasakay sa pinakamagandang lifeboat. Kakasuhan siya kapag ganon. Tama po ba? So, isipin natin yung responsibilidad na yon na nasa atin ngayon. Yung responsibilidad na yon na makapagligtas, hindi ng physical na katawan, kundi katawang espiritual. Ngayon, simple lang ba yung tungkulin ng pag-evangelize? Hindi po. Kaya nga, hanggang ngayon, dapat tayo magpakalakas, dapat tayo mag-equip ng ating sarili dahil nga napakabigat ng tungkulin natin. Bilang bantay, kailangan natin sabihan yung mga tao sa paligid natin, humayo sa mga tao sa paligid natin, pakinggan man nila o hindi. Ezekiel chapter 3 verse 11. Yun po yung sinasabi sa atin ng Biblia na kailangan natin gampanan kahit na hindi sila maniwala, kahit na hindi sila makinig. Kailangan natin gawin. Ang punto lang naman natin sa pag-evangelize, sabihin, magbigay warning. Pero kung pati na yung pagbibigay warning o pagsasabi, hindi mo pa ginawa,
Ano pong sabi sa Biblia? Sisingilin sa'yo yung dugo ng mga tao na hindi naligtas kasi hindi mo ginawa yung part mo. Naintindihan po. Kaya nga, para po sa akin, bilang isang minister, kailangan kong gampanan itong tungkulin po na ito. Makinig man yung mga tao o hindi. Meron po mga na-encounter po ako na Bible seminar na kapag habang nagpipreach ako, yung mga audiences, yung ilan sa kanila, walang interest. Nagkikwentuhan, ginugulo yung iba, tas panay cellphone. Meron po talaga ako nakikita ng mga ganong klaseng mga newcomers. Kung titignan ko lang sila at mag-focus lang ako sa kanila, madi-discourage ako nagampanan yung tungkulin ko para sa pangaral ng Ebanghelyo. Kasi talagang hindi naman magandang pangitain yun. Tama po ba? Nagtuturo ka tapos wala nang ikinig. Yung mga teacher nga eh. Ano ba yung teacher dito? Ay, Rasi. So, kung yung mga estudyante walang interes sa tinuturo mo, anong pakiramdam? Talagang mabibigitan tayo. Tama po ba? Pero kahit na ganun pa man, sabi ng Diyos, Ezekiel chapter 3 verse 11, makinig man sila o hindi, naintindihan po. Kasi kung magtutuon lang ako sa kanila at madi-discourage, paano dun sa mga nakikinig naman pala? Naintindihan po. Wala naman pala. Walang may interesado dito po sa Bible seminar na ito. Kaya siguro, next time na lang, bawi na lang tayo. Huwag. Kahit na isang tao lang yan, gagawin ko yung part ko para sa pag-evangelize. Pangaral ako, papangaral ko sa kanya yung magandang balita, kahit na isang tao lang yan. Anong problema sa akin? Naintindihan po. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na isang tao lang yung invite natin. Sikapin natin na bawat isa, gawin yung ating part para sa paghahanda, para sa Bible seminar. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. At mayroon pong isa pa pong instruction para sa atin, Judas chapter 1 verse 23. Jude chapter 1, isang chapter lang po ito, verse 23. Pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Sabi dito, meron pong expression na binanggit, agawin ninyo mula sa apoy. Actually, yung mga ligaw na kaluluwa, hawak ni Satan. Yung iba, nasa bibig na. Yung iba, nasa sikmura na ni Satan. Kaya kailangan natin masigit na mag-effort para makuha dun sa kalagayan nila. Dahil kung hindi, sila ay mapapahamak dun sa impyerno. Sabi dito, agawin ninyo mula sa apoy. Kapag, siguro, bawat isa naman sa atin na-experience yung pasok. Meron pa bang hindi napapasok dito? Try natin. Ano po kaya pakiramdam kapag napasok ka ng maliit lang? Hindi pa yung apoy paso pa lang. Kunyari, mainit na masakit, tama po ba? Pero nung sabi dito, yung mga kaluluwa na hawak ni Satan, nasa apoy na, kailangan agawin natin sila. Kaya sa evangelism, hindi tayo pwedeng hindi masaktan. Naintindihan po? Hindi pwedeng wala kang sugat. Hindi pwedeng wala kang marka ng pag-evangelize. Sigurado, isa sa mga magbibigay ng sugat sa iyo, mga family members mo. Pero dahil ba sa sugat na ginawa niya sa iyo, titigil ka sa pag-evangelize sa kanila? Dahil ba sa masakit na sinabi lang sa iyo, ititigil ka na, hayaan mo na sila? Sabi dito, agawin ninyo sila mula sa apoy. Yung apoy, hindi po masarap na pakiramdam yun. Paso po talagang pwede tayong makonsume. Pero kapag nagawa natin silang iahon dun sa apoy, agawin sa kamay ni Satan, merong lubos na kagalakan dun sa langit. Naintindihan po? Kaya hindi po madali yung evangelism. Gaya nga sinabi sa Lucas chapter 14 verse 23, inuutosan yung mga alagad nung time na yun. Kulang pa yung mga naimbitahan.
May mga nakapasok na pero kulang pa rin yung para sa handaan ng hari. Anong sabi niya? Lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Yung pilitin, isa po rin na kailangan nating gesture para sa Bible seminar. Yes, kahit na po ayaw nila, kahit na po lagi sila nagre-resist, pero kung dadating ka sa point na napipilit mo na sila, kikilos yung Diyos para sa iyo, kikilos yung Diyos para sa kanila. Pero kung dun sa point na hindi ka pa naman dumadating sa point na napipilit na sila o kaya iniiyakan na sila, huwag kang titigil. Naintindihan po. Meron po mga brothers and sisters na para lang ma-evangelize nila yung family members nila, literal na iniyakan talaga nila sa harapan ng mga family members nila. Kaya kung hindi ka pa dumadating dun sa point na yon, maganda ka. Dahil yung apoy, hindi yan malamig, hindi yan walang tawag nito, sugat na pwedeng maging kapalit kapag ginagawa natin yung evangelism. Naintindihan po. Kaya yes, kahit na mahirap, gawin natin yung tungkulin natin. Pilitin natin sila kahit sa anumang paraan, suyuin o kung anumang pwedeng gawin, basta gawin natin yung part natin. Makinig man sila o hindi. Naintindihan po. Pero kung dun sa part na yun, kasi ayaw natin, nagpabaya tayo, wala tayong, hindi natin makukuha yung napakalaking gantimpala para sa atin. Meron po akong napakinggan na isang expression na sa ating mga senior pastor. Kung ang paraan lang ng kaligtasan ng family member mo ay ang kapalit isang braso mo, anong gagawin mo? Puputulin yung isang braso mo para maligtas yung isang kapamilya mo. Anong gagawin mo? Hindi, mahal na mahal ko to. Lagi ko ang nilalotionan eh. Hindi, imagine nyo lang po. Sige. Kung ang kapalit ng isang kaluluwa sa family mo ay isang parte ng katawan mo, anong gagawin mo? Kung isang parte, tatay. Kabila, nanay. Paa, kapatid. Kabila, family, ibang relatives. O kahit na mismo yung ulo mo, ibigay. Hanggang saan ka magbibigay ng katawan mo para sa isang kaluluwa? Tandaan po natin, nasa huling panahon na tayo. Anytime pwedeng dumating si Jesus. Huwag sa tayong maging kagaya ni Judas na pinalampas yung pagkakataon na makita si Jesus Christ o yung maluwalhating Jesus Christ. Anong ginawa niya? Nagpakamatay na lang. Ano yung naramdaman niya? Regret. Hindi naman yung repentance eh. Regret lang. Kasi ibinenta niya si Jesus Christ ng time na yun. Huwag tayong maging ganun. Nang hinayang, kumbaga. Yan sa Tagalog para mas maintindihan natin. Huwag tayong manghinayang na, ay, di ko nagawa. Tapos, sayang. Tandaan po natin na ito po yung ating tungkulin. Bilang mga naligtas, bilang ilaw, bilang bantay, meron tayong tungkulin na kailangan nating gampanan. Basahin po natin ito. Jeremias chapter 48 verse 10. Sige, basahin po muna natin ito. Jeremias chapter 48 verse 10. Pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Sabi po dito
na sumpain nawa siya na may kapabayaang gumagawa ng gawain ng Panginoon at sumpain siya na iniurong ang kanyang tabak sa pagdanak ng dugo. Kagaya ni Haring Jehoahaz o si Haring Joas kanina nung binasa natin sa ikalawang hari na pwede naman niyang mas lubos na puksain yung Assyria. Kung nakita ng Diyos yung kanyang persistency, yung kanyang pagnanais na matalo talaga ng lubos yung Syria, gagawa yung Diyos ng malaking pagtatagumpay para sa kanya. Kaso nga lang 3 beses lang siya pumana. Binibigay na sa kanya yung chance para manalo o mapuksa ng lubos yung mga taga-Syria. Kaso nga lang, tumigil siya sa pangatlo. Huwag tayong tutigil para sa gawain ng Diyos. At kung sino man, sabi dito, sino mang may kapabayaang gumagawa ng gawain ng Panginoon, ano pong marireceive nila? Ano po? Basahin po natin yung unang word. Sumpay nawa. Sino sila? Yung mga taong may kapabayaang gumagawa ng gawain ng Panginoon. Sabi sa Biblia na yung kaligtasan, hanggang ngayon, yung Diyos kumikilos. Kaya nga nagbibigay siya ng chance para sa atin, resources, lakas, lahat ng kailangan natin para lang makapagligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Pero, kung tayo magiging mapagpabaya o kaya pababayaan natin, ano pong sabi dito? Sa halip na pagpapala, ano tatanggapin natin? Sumpa. Kaya hindi po simpleng bagay yung evangelism. Isa po yun sa paraan or isang training para sa atin. Nagampanan natin dito sa katapusan ng panahon. Naintindihan po. Alam po ninyo yung relay marathon? Yung may mga athlete, tapos isa silang team, tapos merong isang oval, tapos merong mga stations yung mga bawat player, bawat team nila. Tapos yung pinakaunang player may dala siyang baton. Tama? Ano yung kailangan niyang gawin? Kailangan siya yung pinakamabilis na makapagpasa dun sa katim niya. Tama po ba? Tapos, yung team niya, yung katim niya, kailangan ganun din niya gawin hanggang sa makarating dun sa finish line. Tama? Imagine po ninyo yung relay race. Na ikaw yung una. Nasa iyo yung baton. Binilisan mo talaga. Talagang ginawa mo yung effort mo, tumakbo ka ng sobrang bilis, nakarating ka ng mas maaga kaysa sa iba. Pinasa mo na ngayon. Tapos, yung kakampi mo, hindi tumakbo. Anong gagawin mo sa kanya? Baka sakan mo siya. Pati ka tumakbo. Nasa competition tayo. Anong ginagawa mo? Ba't di ka tumakbo? Kasi nakakapagod eh. Ang haba kasi. At ang init-init pa. Ano pong gagawin mo dun sa ka-teammate mo na yun? Sasakalin. Siguradong pagsasabihin mo siya, tama po ba? Kaya nga tayo nag-training eh. Kaya nga tayo sumali para maging team. Para makuha yung gold medal. Tapos anong gagawin mo? Hindi ka tatakbo. Tama po ba? Ngayon, lagay natin yung sitwasyon natin dun sa mga naunang Kristiyano na pinapasa ngayon yung baton sa'yo. Anong gagawin mo? Hawak mo na. Nasa iyo na yung kaligtasan. Na-receive mo na. Anong next step? Tumakbo ka, magsikap ka, tulungan mo yung mga tao na makarating, tulungan mo yung baton na yun na makarating dun sa susunod na tao dun sa team mo. Tama po ba? Same din. Hindi mahalaga yung pabilisan. Ang mahalaga, makarating yung baton dun sa susunod na player or susunod na athlete. Ganun din. Kaya nga hanggang ngayon yung Diyos nagbibigay siya ng pagkakataon para sa bawat isa sa atin na ipasa yung kaligtasan sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Yun po yung evangelism. Naintindihan po. Kaya sila, pag nasa kanila na yung baton ng kaligtasan, kailangan natin silang tulungan, matrain, sila rin maipasa dun sa iba. Kasi may mga family members din sila. Tama po ba?
Kaya nandito po yung tungkulin ng church. Yun po yung tungkulin natin. Magligtas at tumulong sa mga brothers and sisters para sama-sama tayong makapagligtas sa mas maraming ligaw na kaluluwa. Naintindihan po. Pero, anong sabi dito? Sumpain nawa, siya na may kapabayang gumagawa sa gawain ng Panginoon. Lalo na yung gawain ng pagliligtas. Hindi lang naman yun yung gawain ng Panginoon eh. Ano pa yung gawain ng Panginoon? Ano pa? Ano pong isa pang tawag sa gawain ng Panginoon? Anong araw ngayon? Gian's Day? Ano pong tawag natin ngayon sa araw na to? Lord's Day. Ito'y gawain ng Panginoon. Tama po ba? Pero kung tayo rin ay nagpapabaya sa gawain na to, anong sabi dito? Sumpain. Tayo yung gustong pagpalain ng Diyos dito sa sanlibutan. Tayo yung mga tao na gusto niyang maging maluwalhati habang nandito sa sanlibutan para magkaroon ng preview para sa pagpasok sa langit. Pero kung tayo rin yung nagpapabaya sa gawain na ito, hindi natin natatanggap yung gantimpala. Hindi natin natatanggap yung karangalan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi lang yun, hindi lang yung araw ng Sunday, pati po yung pagbabasa, pagpipray, yung fellowship, ganito. Kung ano man na may kinalaman sa Diyos, lahat po yung gawain ng Diyos. Naintindihan po. Kaya, kung sino man yung nais na makibahagi sa mga gawain na yun, meron silang masigit na gantimpala na makukuha. Naintindihan po. Kaya, isa pa, kaya natin kailangan mag-evangelize ay dahil sa gantimpala. Yung Diyos nakaprepare ng gantimpala para sa atin. Kaya nga, kailangan natin asamin, kailangan natin isa puso na yun yung target natin. Sana, hindi lang ako basta makapasok sa langit, kundi magkaroon din ng maluwalhating gantimpala pagdating ko doon. Alam niyo po yung expression na heavenly beggar? Sa Tagalog, makalangit na pulubi. Sino sila? Yung mga nakapasok lang sa langit, naligtas lang, pero walang gantimpala. Napakaraming ways na pwede tayong magkaroon ng gantimpala. Tama po ba? Pero yung heavenly beggar, yun, naligtas lang. Wala na iba. Huwag tayong maging ganun. Nais ng Diyos na ibigay sa atin yung napakaraming pamana para sa kaluwalhatian dun sa langit. Kasi yun yung ipang walang hanggan. Naintindihan po. Gagawin natin yung ating mga kaya para magsikap na umasa, magtuon ng gantimpala sa langit. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, di ba? Yung mga nakalipas na, kinakalimutan ko na. Minimithi ko ngayon yung mga nasa langit. Minimithi ko ngayon yung gantimpala sa langit. Hindi na ako nagtutuon sa past kasi tapos na yun eh. Hindi ko na kayang balikan. Nagtutuon siya sa present time. Kaya siya, mayroong pagnanais na gawin yung tungkulin niya. Tapos yung Diyos, yung palagi naghahanda para sa kanya ng gantimpala. Naintindihan po. Isa pang magandang halimbawa. Yung labanan po ni David and Goliath, sikat na sikat. Tama po ba? Ilang pong bato yung hinihanda niya para talunin si Goliath? Ilan po? Yung hinihanda muna, hindi na yung ginamit. Hinihanda muna. Yung lima, imagine po ninyo, yung tirador niya. 5 ba yung nilagay niya? Ilan po yung nilagay niya? Isa lang. Pero ilan yung hinanda niyang bato? Naku, parang hindi familiar ang brothers and sisters. Tingnan natin. Unang Samuel chapter 17. Huwag po kayo magtalo-talo kung ano. Titignan po natin yung sagot. Okay? Unang Samuel chapter 17. Unang Samuel chapter 17, verse 40. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makikinis na bato mula sa sapa at isinilid sa supot na pampastol na kanyang dala. Hawak niya ang tirador sa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Pilisteo. So ito yung preparation niya. Ilan?
So, brothers and sisters, kailangan natin maging masigasig sa pagbabasa. Ha? Huwag po na, ay siguro, tatlo lang. So, kahit po yung mga maliliit na detail, kailangan po, ma-check po natin. Ngayon, bakit 5? Isa lang naman yung ginamit niya. Pero bakit 5 yung hinanda niya? Meron din po lesson na pwede tayong makuha dito po sa kwento po na kung paano nag-prepare si David. Yes, yung kapangyarihan ng Diyos, sapat. Pero kung siya hindi maghahanda, hindi kikilos yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya ilan yung hinanda niya? 5. Sapat na yun. Naintindihan po, na paghahanda para sa kanya, at yung gagamitin ng Diyos, kung siya yung nakapaghanda, gagamitin yung kapangyarihan na yun, yung paghahanda na yun, para talunin si Goliath. Ngayon, isa lang yung ginamit niya. Isa lang yung pinangpatay niya kay Goliath. Tama po ba? Ano po ibig sabihin nito? Yung 4, useless? Hindi. Lahat yun ay parte ng preparation para talunin si Goliath. Naintindihan po. Kaya marami tayong kailangan ihanda para gampanan yung tungkulin yung gawain ng Diyos, lalo na sa evangelism. Tama po ba? Pero po 5 rin tayo ng bagay na kailangan natin ihanda. Ano po yun? Una, yung puso mo. Pangalawa, salita ng Diyos. Pangatlo, prayer. Pang-4, fellowship. Pang-5, sakripisyo. Dun sa 5 yun, kailangan natin i-check. Nakapaghanda ba ako ng 5 bagay na ito para sa Bible seminar, para sa summer retreat, o para sa kung ano mang gawain ng Diyos? Yes, kailangan una yung puso. Tama po ba? Kung naihanda mo yung puso mo, ihanda mo yung puso mo para sa pagbabasa, para kumuha ng lakas ng Diyos. Kailangan mo maghanda sa pamamagitan din ng prayer. Kailangan mo maganda sa tulong ng brothers and sisters. Kailangan mo rin magsakripisyo ng sama-sama, magsakripisyo para sa iyong sarili at para na rin sa church, para gampanan yung evangelism. Tama po ba? Kung sapat yung paghahanda, kikilos yung Diyos. Naintindihan po. Ito yung isang magandang pangitain kapag may summer retreat. Yung summer retreat, alam niyo po yung pugon? Furnace. Yung pong summer retreat ay isang pugon na kung sino man yung pupunta doon, pwedeng chance na matunaw yung kanyang puso kapag nakapakinig siya ng Bible seminar, at malaki yung chance na pwede siyang maligtas. Naintindihan po. Yun po yung isang impression ng summer retreat. Isa siyang pugon na sobrang init, na kahit yung matitigas na puso, na matitibay yung paninindigan sa paniniwala, yung matitibay na pinaninindigan sa mga kinagisnan, natutunaw. Kaya nga, kailangan natin dalhin yung mga ligaw na kaluluwa dun sa malaking pugon na yun. Yun po yung summer retreat. Yung Bible seminar, mga maliliit na, lang po ito, maliliit na part. May init na part lang. Pero yung summer retreat ay napakalaking pugon para dalhin yung mga puso ng mga invitee natin para matunaw, para makapakinig ng Bible seminar, para sila rin ay maligtas. Naintindihan po. Kaya marami tayong kailangan ihanda. Yung ating puso, yung words of God, yung prayer, yung fellowship, at saka yung sakripisyo. Naintindihan po. At hindi wag natin hahayaan na hindi tayo makapaganda sa mga bagay po na ito. Naintindihan po. Dahil nga ito ay malaking gawain, kailangan marami rin tayong paghahanda, malaki rin yung ating paghahanda. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Isa lang po. Deuteronomy chapter 16 verse 16. Deuteronomy chapter 16 Basahin po natin, Deuteronomy chapter 16, verse 16 hanggang 17. Bibilisan ko lang po, malapit na. Deuteronomy chapter 16, verse 16, basahin natin hanggang 17. Kung nakita na po, nakita na? Okay, basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. 3 ulit sa isang taon na ang inyong kalalakihan ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin, sa pista ng tinapay na walang pampaalsa, sa pista ng mga sanlinggo, at sa pista ng mga tolda,
Huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanya-kanya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So meron po silang 3 times na pagkakataon na pumupunta sa Israel yung mga Israelita para i-celebrate yung pista ng tinapay na walang pampalista, pista ng mga sanlinggo, at saka pista ng tolda, o pista ng tabernacle. Ngayon, kailangan nilang pumunta doon, pero hindi sila pwedeng magpunta na walang dala. Sabi dito, huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala. Ano po yung mga dala nila? Yung 5 bagay na yun. Yung kanilang puso na sumamba sa Diyos, panghawakan yung words of God, yung panalangin na sana makapunta kami doon ng maayos, at yung sama-samang pagtutulungan at sama-samang sakripisyo. Alam naman natin nung time na yun, wala naman pong mga transportation, public transportation, walang airplane nun. Walang bus nun, walang jeep nun, walang church car dun. Tama po ba? Anong sabi ng Diyos? Huwag kayong haharap sa akin na walang dala. Naintindihan po. Kaya kailangan natin mag-prepare ng mga bagay para sa pagharap sa Diyos. Kahit ngayong Lord's Day, kahit na tuwing Wednesday, yung lahat ng bagay na yun ay kailangan ng paghahanda. Tama po ba? Hindi pwedeng, pinapapunta ako ng Sunday, sige pwede. Pero wala naman yung puso mo dun. Naintindihan po. Kaya it starts with your heart. Naintindihan po. Ngayon, ano po yung isa pa sa kailangan natin ihanda para sa ganitong klaseng gawain? Yung sakripisyo ng time, kailangan. Sakripisyo ng resources, kailangan din. Kaya nga meron tayong tithes and offering. Naintindihan po. Kung humaharap ka sa Diyos na hindi dala-dala itong bagay na ito, ano pong sabi? Bawat lalaki ay magbibigay ng kanya-kanya ayon sa pagpapala na ibinigay ng Panginoon mong Diyos. Meron po bang binigay na pagpapala yung Diyos o gantimpala sa atin materially? Meron o wala? Meron o wala? Alam natin kulang. Pero meron o wala? Meron. Kung meron, anong gagawin mo dyan? Sakto, sweldo ngayon. Pagka namimiss ko na mag-samgyup. Namimiss ko na mag-chicken wings. Wala nang po problema. Pero wag kang haharap sa Diyos na wala kang dala. Naintindihan po. Kaya nga, hindi ko po hiningi yung pera po ninyo. Hindi kailangan ng Diyos yung pera po ninyo. Diyos kayo nagbibigay ng pera sa atin eh. Tama po ba? Pero bakit natin kailangan magsakripisyo ng resources? Bilang pasasalamat sa lahat ng binigay niya para sa atin. May mga bagay siyang binigay sa atin na hindi naman natin hinihingi. Tama po ba? Bilang pasasalamat, dun papasok yung tithes and offering. Naintindihan po. Paghahanda para sa pagharap sa Diyos. Hindi lang yung ikaw, pati yung time, resources mo, ihanda mo para sa Diyos. Naintindihan po. Hindi naman ibig sabihin na kailangan ng Diyos yung pera po ninyo para mag-operate itong Santa Rosa Church. Hindi po. Kahit na wala kang ibigay, wala kang dala, kikilos yung Diyos. Pero sino yung nawawalan? Sino yung nawawalan ng gantimpala? Basahin po natin ito. Kawikaan chapter 3, verse 9 hanggang 10. Kawikaan chapter 3, verse 9 hanggang 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kung nakita na po, yes. Okay, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. So, ano po yung hiningi sa atin ng Diyos? Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng unang bunga ng lahat mong ani. So, yung tithes and offering mahalaga. Hindi po para yun sa akin. Hindi rin po para sa brothers at sisters. Hindi po yun para sa mga leaders. Hindi po yung sweldo, okay? Huwag po kayong magkaroon ng ganitong kaisipan na para sa tao yung tithes and offering.
Hindi po kami kumukuha ng ano doon, ng pang-personal po namin. Diyos yung nagbibigay sa amin. Pero ano yung part natin? Maganda sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Ngayon, ano po yung isa sa pagpaparangal sa Panginoon? Yung unang bunga ng lahat mong ani. Ano po ito? Yung tithes. Naintindihan po. Yung offering, ayon sa pagpapasya ng puso mo, mag-prepare ka. Kahit magkano, walang problema. Pero kapag dating sa tithes, maigpit po na iniutos ito ng Diyos para sa mga Israelita. Ganon din para sa atin. Huwag po tayong magkaroon ng kaisipan na para sa gawain ng mga pastor o kaya minister, kaya nagbibigay ng tithes. Hindi po. Yun po lahat ay binibigay natin para sa Diyos bilang pasasalamat. Naintindihan? Ngayon, ano po yung in return na gagawin ng Diyos? Kung gagampanan natin yung paghahanda para rin mula sa resources natin, sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Kung gusto po ninyong masigit na makatanggap ng mga bagay na kailangan ninyo para sa kalooban ng Diyos, wag po kayong haharap sa Diyos na walang dala. Naintindihan po. Halimbawa, itong TV, yung church car, lahat ng mga bagay dito, paano po natin yun nakuha? Dahil ba sa tayo offering ng mga brothers and sisters? Hindi po. Dahil yun sa Diyos. Naintindihan po. Pero, sa pamamagitan ng mga brothers and sisters na naghahanda ng kaloob, naghahanda ng kanilang puso sa harapan ng Diyos, pinapadaan sa kanila. Naintindihan po. Kaya yung isipin na kapag ako yung nagbigay, ako yung mawawalan, mali po yun. Naintindihan po. Tandaan natin, lahat ng bagay dito sa mundo galing sa Diyos. Kung meron kang ibibigay, pinadaan yun ng Diyos para sa'yo. Naintindihan po. Kaya, mapalad yung mga tao na naghahanda sa kanilang puso, ng paghahanda bago humarap sa Diyos, sa mga resources na ibinibigay nila. Kung ano man yun, walang problema. Yun ay biyaya para sa iyo. Ano sabi dito? Sa pamamagitan nun, parangalan mo yung Panginoon. Naintindihan po. Kaya yung mga brothers and sisters na merong puso sa paghahanda ng mga bagay na meron sila at resources na meron sila, kinagampanan nila ito sa harapan ng Diyos. Kaya mas kumikilos yung Diyos dito sa Pilipinas kasi maraming mga brothers and sisters na nagpe-prepare na hindi natin nakikita. Naintindihan po. Kaya, tandaan po natin na yung Diyos hindi magkakautang sa atin. Sabi sa Malakyas, yun yung pangako niya. Subukin ninyo. Subukin ninyo yung Diyos dun sa bagay na yun. Kung hindi ba niya ibabalik ng mas marami yung ibinigay mo. Naintindihan po. Next time, ituturo ko rin po ito yung tungkol sa tithes and offering. Pero pahapyaw lang po. Ito po ay kasali sa paghahanda para sa ating gawain, para sa Bible Seminar. Tandaan natin, kapag yun ay binigay natin, hindi yun sa atin. Naintindihan po. Lahat yun ay para sa iligaw na kaluluwa. Nandito tong TV na ito, para sa ligaw na kaluluwa. Nandiyan yung church car, para sa ligaw na kaluluwa. Nandiyan yung mga upuan na yan, yung aircon na yan, lahat ng bagay dito, para sa mga ligaw na kaluluwa. Naintindihan po. Dito basta tumubo lang. Meron pang mga brothers and sisters na willing i-extend yung kanilang sakripisyo para sa mas maraming ligaw na kaluluwa dito po sa Pilipinas. Naintindihan po. Kaya nga, pahalagahan natin. Kung paanong yung Diyos naghahanap ng mga alipin na nagpapahalaga sa maliliit na bagay, nagre-ready siya sa kanila, para sa kanila, ng mas malalaking bagay. Naintindihan po. Kaya, bilang mga brothers and sisters, sikapin po natin na pagandaan yung anumang gawain sa harapan ng Panginoon. Lalo na yung Bible Seminar, yung Summer Retreat, lahat ng bagay yun ay gawain ng Diyos at pinaghahandaan natin ito ngayon. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang yung Summer Retreat. Tapos, ilang oras na lang magsisimula na yung ating Bible Seminar. Sa lahat ng mga bagay na yun, kailangan natin ng paghahanda. Tandaan po ninyo yung 5 bato na inihanda ni David para maihanda yung gagamitin ng Diyos para pabagsakin si Goliath. Same thing. Naintindihan po. Yung pagtatagumpay wala sa atin. Ang kailangan natin gawin, maghanda, gawin yung ating part para sa kalooban ng evangelism. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Last verse, Daniel chapter 12. Pasensya na po at overtime. Pero kailangan ko pong tapusin. Daniel chapter 12. Sa huling verse po ng Daniel. Huling chapter.
ng Daniel chapter 12, verse 3. Daniel chapter 12, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga pantas ay nagniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik sa mga marami sa katwiran ay para mga bituin. Kapag tayo ay humarap sa Diyos dun sa langit, merong maluwalhating karangalan yung marireceive natin. Kaso nga lang, magkakaiba yung ating ningning o magkakaiba yung ating liwanag. Base sa Christian life mo na ginawa habang nandito ka, madidetermine yung kaluwalhatian mo dun sa langit. Parang isang bituin. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na pinagkalooban niyo po kami ng mga salita at pinaalalahanan niyo po kami sa dakilang evangelism or pangangaral ng ebanghelyo na ibinigay niyo po sa amin bilang tungkulin. Alam po namin aming Ama, kulang yung aming kakayahan, kulang aming paghahanda, pero naniniwala po kami na sa tulong po ninyo ay magagawa po namin yung aming parte para po sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Hindi po namin ito magagawa nang wala po yung tulong, kaya pakiusap, tulungan niyo po at gabayan niyo po yung bawat isa sa amin. Sisimula na po bukas yung aming Bible Seminar dito po sa Santa Rosa Church. Pakiusap, kumilos po nawa kayo sa bawat brothers and sisters upang makapag-akay ng mga ligaw na kaluluwa sa paligid namin at matulungan sila upang humarap sa Ebanghelyo para po sila rin ay makatanggap ng kaligtasan. Sa iyo lamang po namin ito pinagkakatiwala at muli maraming salamat po. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy na nagmamahal. Amen. Salamat po. Sa ating pong pagtatapos, umawit po tayo na isang awit sa page number 13, Blessed Assurance. Blessed Assurance. Blessed Assurance, Jesus